Marami talaga sa ating mga kababayan ang tumitingin sa estado mo sa buhay bago nila ibigay yung respeto na nararapat para sa'yo. Well, hindi na naman bago sa akin yung mga ganyang pangyayari dahil especially ang mga kababayan natin Pilipino, karamihan diyan ibabase nila yung respetong ibibigay sa'yo depende sa estado mo sa buhay. Nadyan yung tatanungin kanila kung ano yung tinapos mo, kung ano yung trabaho mo, and then yun yung babasehan nila kung ano yung respeto na ibibigay nila sa'yo. Alam niyo po, nung mga panahong nasa Pilipinas po ako, walang masyadong kumukuha sa akin dyan para maging ninong ng mga anak-anak nila. Mabibilang lang talaga sa daliri ko. And yung mga taong ine-expect mo na alam niyo yung masyadong malapit sa'yo, na talagang ikang ay mga panahong nag-aaway silang mag-asawa or mga panahong may problema siya sa buhay niya, never nila akong kinuha para maging ninong sa magiging anak nila. And ikaw yung madalas nilang nilalapitan when it comes to advice. Na ikaw yung nagiging reason para sila magkaayos. And then magugulat ka, napakarami ng list ng mga ninong and ninang pero wala ka. Then makikita mo na lahat ng kinuha nila na nasa list ng mga ninong and ninang ay mga bigatin talaga. Mga manager, supervisor o yung mga may kaya talaga sa buhay. So, sabi ko na lang sa sarili ko kung sa bagay, kung kukunin din naman talaga akong ninong, wala din naman talaga akong maibibigay kundi advice na lang doon sa magiging inaanak ko. Well, ganun ko kasi pinalaki yung anak ko. Ang sabi ko nga doon sa anak ko, anak, kung may ninong ka, makita mo kahit saan lugar kayo magkita, magbe-bless ka. Hindi yung porket Pasko lang, doon ka lang magbe-bless. Kasi karamihan ngayon sa mga bagong henerasyon ng kabataan ngayon, kapag sinabing ninong, ninang, pera. Pero lagi kong ipinapamulat doon sa anak ko na, anak, kapag nakakita ka ng ninong and ninang mo, huwag mong kakalimutang mag-bless dahil yan ay tinatawag na pangalawang magulang mo. Na kapag dumating yung mga panahon na nakita mo sila sa ibang lugar, sila yung mga taong malalapitan mo, hindi lang tungkol sa pera. Kaya laking gulat ko nung nakarating ako ng abroad, nung Taiwan at even dito, lalo na ngayon nung nadito tayo sa Canada. Marami yung nagme-message sa akin na ang layo-layo ko, hindi naman ako makakauwi, nadito tayo sa malayo. May mga ilang nagpaparamdam, nagme-message na gagawin daw tayong ninong kahit na wala namang chance na makauwi tayo, makapunta. And then makikita natin yung list nung mga ninong and ninang. Nabot ng nasa 12, nasa 20, tapos pang 18 tayo, pang 17. Well, yun yung isang bagay talaga na hindi ko nagustuhan sa ugaling Pilipino. Yung kukuha ng napakadaming ninong at ninang, pero obviously, ang nakalista lang is 2 ninong, 2 ninang. Minsan, isang ninong, isang ninang pa. So, alam naman natin na yung iba doon is pamparami lang para pamdagdag dun sa kanilang handaan. Well, alam naman natin na ang purpose ng pagkuha ng napakaraming ninong at ninang is para pagdating tuwing Kapaskuhan is maraming mapapamaskuhan yung bata. Kaya sa tuwing maalala ko na nung mga panahong nasa Pilipinas tayo and hindi naman nila tayo pinapansin and then suddenly biglang kukunin tayong ninong and then makikita ko yung list na pagkahaba-haba ng ninong na panghulihan pa tayo. Alam ko ng purpose noon, pamparami lang tayo at pandagdag dun sa handaan. Ang nakakalungkot lang isipin is bakit ngayon lang? Samantalang nung mga panahong walang-wala kayo, magkakasama kayo, never kanyang nasabihan na magninong ka doon sa anak ko. And then suddenly, dahil nakarating ka ng Canada, dun pa lang makikita yung halaga mo. Well, sa dami din na na-experience kong ganyang ugali ng mga kababayan natin Pilipino dito sa Canada. Yung mga ibabase nila, yung pagtrato sa'yo depende sa estado mo dito. Kung temporary worker ka, kung permanent resident ka na, or citizen ka na ba. Marami din ako na-experience sa ganyan dito. Kagaya ng mga ilan nating kasama na, temporary workers ka pa lang pala. Hindi ka pala PR. So, doon nila ibabase kung paano ka nila itatrato. Kagaya na lang before, nung mga nakasama kong Pilipino, na pare-pares naman kayong temporary workers. Pero kung bastos-batosin ka nila, parang baliwala lang. And then pagdating dun sa PR or sa citizen na kausap nila, grabe, halos talagang parang himudi na nila yung puwet. Grabe yung respetong ibinibigay nila at talagang halos yung po at opo nila hindi nawawala. Madalas ko ding nababasa yan sa mga komento ng mga kababayan natin Pilipino dito na kapag may kausap daw sila na kapwa nila Pilipino, lagi daw mainit ang ulo sa trabaho. Pero pag ang kausap daw nila is yung Canadian or yung mas mataas ang posisyon na permanent resident na or citizen na, grabe daw kung makipagtawanan. Halos daw sila nanliliit na. Well, ganun talaga ang mentality ng mga kababayan natin Pilipino especially pagdating dito sa Canada. Ang tingin nila kapag PR na or citizen na, napakataas ng tingin ng iba. Hindi ko naman po nila lahat. Pero marami ako
ako na-encounter even doon sa nasa Pilipinas na sinasabi, yung mga kamag-anak daw nilang nasa Canada, grabe, hindi na daw sila pinapansin. Yung mga PR na daw na kamag-anak nila sa Canada, hindi na daw sila pinapansin. Nagtatanong daw sila ng hiring, nagtatanong daw sila kung pwede daw silang ipasok, hindi daw sila pinapansin. Nagtatanong daw sila, baka daw pwedeng mag-tourist and then sila ang dadatnan dito, hindi daw sila tinutulungan. So, na-explain ko na po to before. Nasabi ko nga po sa inyo, hindi porket permanent resident na dito sa Canada, hindi porket citizen na dito sa Canada, malaki yung chance na matulungan kayo makarating po dito. Depende po sa sitwasyon. May mga kababayan naman po tayo ditong PR na, citizen na willing talagang tulungan yung mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas. Pero hindi po porket PR na or citizen na dito, talagang sure ball na makakarating kayo dito. Dahil gaya nga ng sabi ninyo, hindi kayo pinapansin. Kasi nga po, kalimitan dun sa iba nating kababayan na PR na citizen na, mga busy na po yan sa kanilang hanap buhay. Nadyan po yung talagang kailangan nilang matustusan yung kanilang pang-araw-araw na mga bills, yung kanilang pambayad ng renta, yung kanilang pambayad ng kanilang sasakyan, insurance at kung ano-ano pa. Yan kasi yung mentality ng mga kababayan natin Pilipino na kapag PR na citizen na yung mga relatives namin, makakarating na rin kami ng Canada. Hindi po ganun kadali. Iba-iba po ang sitwasyon. Meron po diyang mga naging permanent resident hanggang umabot na ng pagiging citizen. Lahat ng papeles nila ay idinaan nila sa consultant. Meron din naman from temporary workers, nag-DIY lang siya ng application niya ng permanent residency at saka ng citizenship. So ibig sabihin nun, nagbabasa-basa si kabayan. So what's the point here? It doesn't matter kung temporary workers ka, kung permanent resident or citizen na. Kasi even yung mga babagong dating pa lang po dito na nasa Pilipinas, bakit sila nakakapag-DIY ng mga application nila papunta dito? Wala pa sila dito. So it means nagbabasa-basa sila ng mga rules and policies dito sa Canada. Kaya alam nila kung ano yung pinagdadaanan ng application nila. Hindi porket PR na or citizen na, alam na lahat na nangyayari dito sa Canada. Kasi kalimitan do sa mga nababasa kong comments, ang basehan nila dapat PR ka na daw, dapat citizen ka na para doon ka palang pwedeng magsalita ng mga nangyayari dito sa Canada. And take note, sa dami din po nang nababasa ko sa comment ng mga PR na citizen na mga nagtatanong po sa akin, sabi ko nga po, doon ko po na-realize, hindi pala porket PR na citizen na ay alam na lahat. Kasi nung una, yun din yung pananaw ko dito pagdating ko. Parang iba yung tingin ko sa kanila, ibang level. Pero nung nag-start tayo mag-vlog, nababasa ko sa mga comments, Sir, PR na ako, ano po ba yung paano magbakasyon? Sir, PR na ako, ano yung gagawin? Sir, kukunin ko yung asawa ko, yung anak ko. Sir, kukunin ko yung ganito. So ang dami ko nababasang mga comment ng mga PR and citizen na dito na sobra akong natutuwa. Kasi alam niyo yung sa kabila ng sitwasyon ko, alam naman po ninyo na tayo ay nakaka-apply pa lang natin ng permanent resident natin. Nakakataba po ng puso dahil sa isang katulad ko po, kayo humingi ng payo. And madalas ko din naman sinasabi na lahat ng nalalaman ko dito is base sa pagbabasa-basa ko sa IRCC, sa panonood ng mga news at sa mga kaibigan nating konsultant at syempre sa personal kong experience. May mga pagkakataon din po na umaalis ako dito at nakakausap ko yung iba't iba nating mga kababayan na hindi ko na po ginagamitan ng camera dahil hindi po lahat ng mga nakakasalamuha ko ditong mga kababayan natin ay gusto na nasa harap sila ng camera. Kaya sa iyo, Mark Anthony, na sabi mo nga, hindi pa ako permanent residence dito kung makapagpayo naman ako. So, pag naging permanent residence po ba ako dito, is entitled na po ba akong magsalita ng kahit na ano? Yun po ba yung basehan ninyo? Kasi as far as I remember, lahat po halos ng aking application dito, visa application, permanent residence application, bridging open work permit, US visa application, and marami pa pong iba. Check nyo na lang po sa videos natin. Lahat po yun is DIY lang na isineshare ko sa mga kababayan natin para makatulong sa kanila na hindi na sila magbabayad ng consultant. Kaya kung sinasabi mo nga dapat is permanent residence ka na bago makapagsalita dito sa social media, ano po ba yung basehan ninyo? Kailangan permanent residence ka na, citizen ka na. What if hindi nagbabasa si kababayan natin na permanent residence? What if hindi nagbabasa yung citizen? Lahat yun ay ibinayad nila sa consultant kaya sila naging permanent resident, kaya sila naging citizen. Lahat ay ipinaasikaso nila. So wala silang idea do sa mga bagong rules na nangyayari dito sa Canada kasi nga busy na sila sa kanilang hanap buhay para mabayaran yung mga bills nila, yung mga rental nila. Kaya sa iyo kabayan, tanggalin mo na yung mentality na dapat ikaw ay PR or citizen dito para malaman mo yung mga nangyayari dito sa buhay Canada.
Dahil kung tutuusin, marami tayong mga kababayan na hindi pa nakakarating dito pero mas marami pa silang alam sa mga rules and policies ng Canada dahil masipag silang magbasa. Dahil sa totoo lang po, lahat po ng mga comments at mga tanong ninyo, wala na pong reason para hindi nyo malaman dahil napakalawak na po ng social media. Malalaman nyo na po yan. Lahat po ng kasagutan sa inyong mga tanong ay nasa internet na. So bonus na lang yung mga na-share ko sa inyo na experience natin dito sa Buhay Canada. Kaya sa inyo mga kabayan, alisin nyo na yung mentality na ang respeto na ibibigay ninyo sa isang kababayan natin is depende sa estado niya sa buhay. Dahil ako po'y naniniwala na kahit gaano pa kababa ang pinag-aralan ng isang taong kaharap mo, may mga bagay na nalalaman niya na hindi mo kayang gawin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.